Tunay nga, Panginoon, Ikaw ay isang dakilang Diyos. Ikaw ay isang Diyos na tapat, karapat-dapat, papurihan, pasalamatan at sambahin. Ama, muli po kami lumalapit sa iyo sa hapong ito. Hinihiling ang patnubay at paggabay mo, Panginoon. Holy Spirit of the living God, Ikaw ang aming tagapagturo, Ikaw ang aming comforter, Ikaw, Panginoon, ang aming gabay. Kaya inihiling ko po, gabayan mo po ang aming pagkakatipong ito. Gabayan mo po ang gawaing ito ng bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng isang mapayapang isipan sa hapong ito, Panginoon. Isang bukas na puso na handang tanggapin ang katotohanan. Isang pusong handang maitanim ang salita na nais mo pong iparating, Panginoon. Kaya aking pong dalangin, samahan mo po ang iyong lingkod na tatayo sa hapong ito. Ilagay mo po ang mga salita na nais mo pong iparating, Panginoon. Mga salita na magbibigay ng desire. Mga salita na magdadagdag kaalaman at dagdag pagkakilala sa iyo, Panginoon. Kaya, O God, akin na pong itinatagubilin sa iyo ang katagumpayan ng gawaing ito. Patuloy na ikaw lang ang aming pupurihin, ikaw lang ang aming sasambahin, ikaw lang ang aming patuloy na siya ang aming luluwalhatiin. Maraming salamat po, Ama. At muli sa iyo ko na po ibinabalik lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, lahat ng kapangyarihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Meron pa pong mga upuan dito sa harapan, no? Huwag niyo pong isara yung pinto. Parang iniisip niyo kapag bumangon siya, kayo ang unang tatakbo. Dito po tayo para marinig natin. Kailangan bukas yung pinto natin. Baka meron pang gustong pumasok. Yung pong pagbibigay ng seremonya sa patay, isa po ito sa parang ayaw kong gawin. Masyado kasing nakakalungkot. Lalo na ang namatay, hindi po siya simpleng kakilala o simpleng miyembro ng church. Kundi, kumbaga sa mga magkakapatid, minsan merong mga magkakapatid, lalo na pag marami, merong isa, dalawa at masyado kang close doon. Dahil lagi kayong magkakasama. Ganon din po ang naging sitwasyon ng yumao. So masakit po sa amin, nararamdaman namin. Kung masakit sa pamilya, ganon din po sa amin. Lalo na, yung pong ipinakita ng yumao nung siya nabubuhay, hindi ko naman sinasabing she is a perfect lady, no? Kundi yung kanyang pagkakamali, hindi mo naisipin kasi mas mahalaga yung kanyang mabubuting gawa. Natatakpan na kagad. Kaya palagi ko pong sinasabi, isang uri ng tao na para bagang wala kang karapatang magalit sa kanya, pero siya ay merong karapatang magalit sa'yo. Ganun po yung palagi ko sinasabi. Ang dahilan po kasi, bakit ka ba magagalit? Wala ka nang makikitang dahilan kung bakit ka magagalit. Bagamat siya, hindi ko alam kung meron, pero siguro ganun din. Dahil po talagang hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Hindi po katulad ng marami. At kung tatamaan ka sakali, medyo yumuko ka lang, huwag ka nang magsalita. Alam ko na. Pag tinamaan, nagtaramdam ka agad. Pero po siya hindi. Kung hindi niya naunawaan
ang kanyang narinig, itatanong niya. Hindi niya bibigyan ng ibang kahulugan. Ito po kasi yung nagiging kadalasan, nami-misinterpret ang mga salita. Karamihan ang away, nagsisimula lang sa misinterpretation ng mga salita. So atin pong titingnan, katulad po ng aking sinabi, mapait, nakakalungkot, masakit ang mamatayan. Lalo na kapag ang namatay ay alam mo naman kung ano ang ginagawa niyang paglilingkod. At makikilala mo rin ang tao kapag siya ay namatay. No? Dito lalabas ang kanyang tunay na pagkatao sapagkat makikita mo yung mga tao. In fact, ang unang-unang reaksyon po ng mga tao nung marinig na pumanaw na si Sister Judith, samantalang kilalang-kilala siya sa church. Bakit ang tanong, sinong Judith? Nagtataka ka, sinong Judith? Alam naman nila ang Sister Judith na binabanggit. Kasi siya lang yata yung Judith dito sa main church. Pero nagtatanong, sino ba Judith? Yan. Bakit? Hindi kasi kapanipaniwala. Unang-una, malakas siya. No? At kung kami po ay nagpupunta doon sa CDC, yung nilalakad naming 2.8 kilometers, siya naikutan niya yon ng 3 beses. Ako hanggang 2 lang. At ayoko sumabay sa kanya kasi naiiwan niya ako. Yan. Ang bilis pa niya. Sabi ng kanyang asawa, para daw siyang kiti-kiti. Talagang dito, paikot-ikot siya. Ganun po siya. So, ano po kaya ang dahilan kung bakit madali siyang kinuha ng Panginoon? Siguro po ito yung sinasabi nila, ang mabuting tao, madaling mamatay. Yung masamang damo, mahaba ang buhay. Yung pong mahaba ang buhay dyan, magsabi ng amen. Wala. Ang totoo po nito, bakit po ganon? Yung pong tao, ang tanging pinaka-nais ng Diyos, ang pinakadahilan kung bakit niya nilikha ang tao, upang kilalanin ang Diyos na lumikha sa Kanya. Kaya kung hindi mo kilala ang Diyos, kahit masama ang ginagawa mo, bibigyan ka ng maraming pagkakataon ng Diyos para makilala mo siya. Pero kapag mabuti, ang ibig sabihin, kilala na niya ang Diyos, kahit anong oras mamatay, meron ng katiyakan, makakapiling na niya ang kanyang anak na nilikha at sinugo dito sa sanlibutan. Pero yung iba, at kung matagal, yung sinasabi naman, kung gano'n, siguro magpakasama na lang muna tayo para tumagal muna ang buhay natin, no? Alam niyo po, lahat ng pong kasalanan, may pagbabayaran ka talaga. Kung ikaw ay magpapakasama, baka hindi ka na makapagbago, mamamatay ka. No? Lalo ka nang mawawalang pag-asa. Or, yung taong masama, kapag naman siya ay namatay, talagang katakot-takot na hirap ang kanyang dandanasin. Pero po ang namatay, ultimong ang kanyang pamilya. No? Hindi na sila gumastos ng malaki sa ospital, hindi na sila nagbantay ng matagal sa ospital, hindi na sila napagod pa, kundi mabilis. Bagamat ito masakit, mabilis na pangyayari, pero in reality, siya po ay kinuha talaga ng Panginoon. So tingnan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga namamatay. Kayo po ay aking muling inaanyayaan na tumayo upang basahin natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong babasahin ay makikita sa 1 Thessalonica chapter 4, verse 13 hanggang 17. Pwede nating makita sa dahil tayo po'y makipaglibing, hindi na tayo nagdala ng Bible. Exempted kayo ngayon. Yan. Ating pong babasahin,
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamahati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14. Dahil naniniwala tayong si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na. Verse 16. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na tunog ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. And then in 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa ngayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin lalo na yung mga naulila at kaming taong malalapit sa Kanya, O Diyos, na ikaw po ang mag-comfort, umaliw sa aming mga pusong nangungulila sa kabutihan ng taong ito na bigla ang kanyang pag-alis, Panginoon, at siya ay umuwi sa piling mo. Dalangin po namin, O Diyos, nawa ang mga alaala, mga halimbawa na kanyang pinakita ay magsisilbing kalakasan namin upang gayain namin ang kanyang ginawa, upang ikaw na lumikha sa amin ay magkaroon po ng kagalakan, karangalan, at hindi ka manghinayang na kami patuloy na pagpalain upang lalo po naming maipakita at may patutuo ang iyong kabutihan upang masabi namin sa mga taong nagtitiwala sa iyo, meron silang pag-asa na hindi katulad ng mga taong umaasa sa kanilang sariling lakas. Salamat po, Ama. Naniniwala po kami, ang kaaliwan ng salita mo ay ibabahagi sa bawat isa sa amin. At sa iyo po namin muling ibinabalik ang papuri, pasalamat at parangal. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo muna. So katulad po ng ating nakita, siguro napapansin nyo, magmula nung unang araw na siya ay iburol dito, wala pa kayong inabutan na nag-iiyakan. Baka tumatawa, meron. Bagamat may luha ang kanilang mga mata, pero walang tumatangis sapagkat alam nila ang katotohanan. Kumisan kasi, yung pag-iyak ng tao, meron pong ibig sabihin nito, sapagkat alam niya kapag iniyakan mo, talagang kapahamakan ang inabot niya. Pero alam po natin, ang taong ito, masaya siya. In fact, mayroon pong nagtatanong sa akin, alam ba ng mga patay kung ano ang kasalukuyang pang nangyayari dito sa libutan? Sabi ko, yes. Pero hindi na nila inaalala yon. Bakit? Kasi extreme joy na ang sa kanila. Wala na silang time para mag-isip pa ng mga iniwan nila sa mundong ito sapagkat alam nila problema. Pero po yung mga taong hindi kumilala kay Kristo,
Alam po nila yon. Hanggang doon sa kabilang buhay ay inaalala nila. Meron po tayong example dito, nung yung mayaman ay namatay, nung siya'y naghihirap doon sa lower Hades, hindi pa po yan ang impyerno, no? Pasimula pa lang, ang Hades is the place of the dead. Pero kapag wala kay Kristo, may kaparusahan ka na doon. Habang nakakaranas siya ng kahirapan doon, ang unang-unang naisip niya, yung kanyang mga kapatid na naiwan pa. No? Ang sabi niya, Amang Abraham, pwede bang magsuko ka ng tao upang bigyan ng babala ang aking mga kapatid upang hindi sila makarating dito? Sapagkat ako'y hirap na hirap. Pero po si Lazaro ay hindi na niya naisip yon. Bakit? Masayang-masaya na ang kanyang kalagayan. Di ba? Kapag gawin masayang-masaya, lalo pag malami kang pera, nalilimutan mo, pati mga kaibigan mo, ano? At minsan, nabubulag pa ang tao. Yung dati mong, ang layo-layo pa, kilala mo na nung wala kang pera, ngayon nung may pera ka na, magsalubong kayo, hindi mo siya nakita. Di ba parang bulag? Kasi baka umutang. Ay, bakit napunta tayo doon? So makikita po natin, ngayon, bakit po hindi sila umiiyak? Sapagkat maliwanag, magkikita na muli. Dahil kung hindi man tayo mamamatay, limbawa, hindi man tayo mamamatay, pero darating si Kristo. Ito po yung lagi nating narinig, darating si Kristo. Bakit po nating alam darating? Kasi siya mismo ang nagsabi, darating siya. Ang Diyos kapag sinabi niya, kahit ilang taon ang lumipas, yung sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Nung unang nagkasala ang tao, ang sabi ng Diyos, ipapadala niya ang tagapagligtas. After 6,000 years, ulitin ko, after 6,000 years, dumating nga ang Kristo. Yung Diyos na nagkatawang tao, bilang katuparan ng sinabi ng Diyos na siya'y magpapadala ng tagatubos. So ngayon, sabi niya, nung siya'y muling nabuhay, si Kristo, nung siya'y muling mabuhay, ang sabi niya, babalik ako. Upang kung nasaan kayo, doon din ang aking mga lingkod. So babalik po siya. At yun po yung pinakapagasang inihintay ng maraming Kristiyano. Yun po yung katiyakan. Kaya kapag iniisip mo to, ay wala kang pagkalugi. Kaya nga isang gabi sabi ko, ano nga ba ang pinaglalaban mo sa mundong ito? Ano nga ba yung ayaw mong iwanan sa mundo? Yung kahirapan mo? Yung mga problema mo? No? Yung kinatatakutan mo? Yung nagugutom ka, napapagod? Yung ba ang ayaw mong iwanan sa mundong ito? Samantalang, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng sanlibutan. At sa akin, sabi niya, meron kayong kagalakan. Kagalakan na walang anumang salita ang pwedeng gamitin upang ito ay ipaliwanag. Ito po yung pangako ng Diyos. Ngayon, ito ba yung tatanggihan mo? Naghahanap ka ng kapayapaan. Bakit po tayo naghahanap ng pera? Kapayapaan ang gusto natin. Kagalakan. Yun po yung dahilan kung bakit tayo naghahanap. Unfortunately, kahit ikaw ang pinakamaraming pera, hindi mo pa rin makikita ito. Sapagkat si Kristo lang po ang makapagbibigay. Amen? At yun po ang kanyang ibinigay ngayon sa kanya. Kaya maliwanag, hindi mo ito dapat ipagtangis. Kundi, hindi ko naman sinasabing tumawa ka ng tumawa. Baka mapagkamalang ka naman. Yung kagalangan pwede mong ipakita sa pamagitan ng yung katatagan. So, ngayong araw na to, bagamat, ito po dahil ako, nasa ko na yung namatayan, habang naglalamay, hindi mo mararamdaman ang pait, ang lungkot, dahil masaya ang maraming taong nagpupunta rito at umaaliw sa'yo. Pagkalibing na to, ito po yung pinakamasaklap. Dito mo na mamimiss ang kanyang pagkawala. Kaya sa mga namatayan, palakasin ang inyong loob
Sapagkat lagi nating isipin, yung yumao ay napakaganda na ng kanyang kalagayan. In fact, yun ang dapat maging pangarap ng bawat taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Amen? So, para ito ay mangyari, kailangan makilala mo ang Kristo. Ang gustong relasyon ng Panginoon sa atin bilang asawa. Alam niyo po kung bakit? Yung asawa kasi, ito yung pinaka-close na tao sa'yo. Lahat ng kanyang sekreto, lahat ng tinatago niya sa iba, ipapakita niya sa'yo. Yung hindi mo maihipo sa iba, sa kanya magagawa mo. Ganyan po sila ka-close. At yan ang gusto ni Kristo sa atin. Kailangan itutok natin, pag-aari niya tayo at pag-aari natin siya. Panginoon natin, alipin niya tayo, at kung ano pang matitinding relasyon ang gusto, ang kailangan manampalataya ka, maniwala. Minsan kasi ito po, maraming naniniwala. Pero dahil kilala ba ang Diyos? Yes. Di ba? Yun po yung sagot. Ang tanong ko lang, kilala mo ba yung kapitbahay mo? Yes. Asawa mo ba siya? Hindi. Kilala mo lang. Yan. Ganyan po yung pagkakilala natin sa Diyos. Kilala natin siya, pero wala tayong relasyon. Ang gusto ng Diyos, yung close and intimate relationship. Amen? Amen. So, tayo po yung muling manalangin. Pwede bang tumayo muna yung pamilya? Siguro, pati kamag-anak. Ayan. Yung pong magkamag-anak, ipanalangin po natin sila para i-comfort sila ng Panginoon. Pakiunat po ang iyong kamay, papunta sa kanila. O Diyos, amin pong itinataas sa iyo ang mga naulila. Dahil sa paglisan ng kalang minamahal, may kalungkutan, ngunit Panginoon, ikaw po ang magpatibay na sila ay merong pag-asang naghihintay na balang araw, makikita pa nila ang kalang minamahal na nanay, kapatid, kamag-anak, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, kung paano nabubuhay ang aming yumaong kapatid na nagiging kaaliwan ng kanyang pamilya, ganun din po ang magiging kalagayan nila sa kasalukuyan, Panginoon, dahil sa kanyang ginagawa, dahil sa kanyang pagtulong at pag-aasikaso. Panginoon, ang sabi mo, mahal mo ang mga naulila at ikaw ang kanilang tagapag-aliw. Kaya, O Diyos, patuloy mo pong aliwin ang kalang puso sa pamagitan ng mga salita mo na puspos ng pag-asa, puspos ng kalakasan, at puspos ng katiyakan, O Diyos, na balang araw, O God, ang buong pamilyang ito ay magkikita-kita pa sa isang lugar, hindi na katulad ng magulong lugar, kundi sa isang perfect place, O God. Salamat po, Ama. Kami po ay nagtitiwala na anuman ang ipaubaya, ipagkatiwala namin sa iyo, hindi mo po kami ipapahiya. Kaya naniniwala po kami ang pansamantalang pag-alis ng yumao, Panginoon, hindi magiging dahilan upang sila ay manlulupaypay at mawawalang pag-asa, kundi, O Diyos, sila ay mabubuhay na parabagang ang yumao ay kapiling pa rin nila. Salamat po, Ama. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hanggang doon na po muna tayo. Doon po, pagdating natin doon, ay kaunting sulyap at ibigay natin ang ritual na paglilibing.